chilling in all day, escape for a while, それが人生生きる理由がないなら探せばいい周り見渡すだけでもそれでもいい Life goes on, living on my way, everything's gonna be okay, don't ask me why. Pam 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 pam. じゃあ梅干し入れていいのね。はい。あー、パスタ。おはようございます。本日退院ですね。お迎え来られたので行きましょうか。はい。はい。充電器とかも忘れ物ないかな。行きましょう。すいません、次回1月の23日。Ayan, labas na tayo mga goods. Ang lamig pala sa labas. Ako, hindi ko na alam kung saan paano pumasok dito. Maladaig na kita dito sa Yokohama. So, magbabas lang tayo pa uwi. At magiging first time ko sumakay ng bus mga goods. Pwede na tayo dito. Bagong laya ah. Saan yan? Ako magbabay dito. Dito pala yun. Kaya mga goods, hindi pa naman tayo totally okay. Kumbaga, wala na rin naman kasi yung lagnat natin at saka bumaba na. Then yung nakakain na din kasi tayo ng hindi pa naman sa maayos. Kumbaga, ako na lang yung nag-decide na umalis na dun dahil
Hindi ako sanay sa mga tao na, mga, alam niyo yun, yung nasa surrounded ka sa mga maihinang tao. Parang na-absorb mo yung ano, yung parang, ay, alam niyo na yun. Kaya sabi ko kung pwede ba sa bahay na lang magpagaling o ganyan. Ay, pwede naman daw, kaya pinayagan na tayo lumabas. So next week daw, may check up tayo. Oh. Man, di dyan. Doon tayo. Ha? Eh, babalik ba yan doon? Hindi ko sumasakay eh. Hindi ko alam mga goods bakit ako nagpo-focus mag-bus. May taxi naman. Parang pinipilit ni mama na mag-bus ako eh. Mga goods, hindi pa kasi ako nakakasakay ng bus dito sa Yokohama. Namimiss ko si Bullet. Nakapagpahinga daw siya. Wala pa tayong lakas. Paglalakad nga, hirap pa ako. Sabi ni siya, huwag kang pupunta Yokohama ha, may sakit si Tito Nori. May sakit si Tito, huwag kang pupunta. Gusto lang niya sumama. Bali ang hindi, wala namang pinagbawal ng mantika. Ano ba kayong mga Pilipino, no? Ay, bawal yan. Ay, bawal to. Ay, bawal yan. Ganun talaga eh. Ang dami yung ano eh. Pag talagang siya, lalo na pag siya na sinabi, Dito na tayo. babawal agad mamantika. Nalawa na. Tayo kumain. Si Yuri din, may sabi ko dadalhin ko, huwag pa kakain ka Nori yan ha, bawal yan. Mas nakakabuisit yung bawal ng bawal eh. Pero, ang pindot ko yung Sige, dito ka muna. pero ang ano talaga dun sa kinain natin na bawal is yung maguro talaga. Which is A30 ko talaga kinain. A30 siya dapat namin kakain. Hanggang A30 lang siya kakainin namin ni Mudra. Pero kinain ko kasi ng A4. Kahit si mama nga, di na maalala yung maguro na binili ko na yun eh. Oo, palimutan ko na yun. Pero masarap. Kinain pa natin. Ang sarap. Tapos, oo, sarap. Pero nga, nung kinabukasan nun, dun nga, sumakit nga yung tiyan ko nun, kinabukasan. Pero yung hinala ko nga, yun lang nga. Pero gumaling na nga tayo. Ang mali ko naman, kumain tayo ng napakarami. Dapat, inalalayan ko lang dahil, baga, hindi pa nare-restore yung nawalang dugo sa atin. Pero pinilit pa rin kasi natin na kumain ng marami. Kasi ganun ako eh, pag may lagnat ako, ganyan, may sakit ako, malakas pa rin ako kumain. So, yun pala dapat talaga, huwag kang kakain ng biglaan. Yun yung ibig sabihin na huwag mong biglain yung pagkakain mo, pagkagaling mo pa lang ng mo. Which is binigla ko, ayun, nagka-infection yung tiyan natin. Kaya tayo, nagnat ng matindi. Nung naglalakad na pala tayo doon sa unang clinic, mataas na pala yung lagnat natin. Which is hindi ko na alam kung ano yung nangyayari. Tingnan mo yung pinuntahan natin ngayon na hospital, hindi ko alam kung saan to. Nakita ko na lang sa mapa. Ito lang sa akin. Ayan, gusto ko yung ganyan lang. Saan mo nakita yan? Ito lang. Ayan, yung gusto ko yung ganyan lang. Yung pancake gusto ko kainin. May pancake yan, di ba? Ayan, May itlog na rin. May salad na rin. Yan. Kompleto na. Ito oh. Sa'yo ka yan. Masyadong marami. Sa'yo na ako din isa. Siya mga gusto. Lesson yan, lesson. Hindi porket kailangan mong gumaling, kailangan mong kumain ng marami. Mali yan. Kumain pa rin ng tama. At pag expired na ang pagkain, lalo na pag isda, huwag kainin. Pero matibay pa nga daw ako, sabi sa akin ng kahit injectionan ako, kahit lagyan ako ng dextrose. Nung nagkamali kahapon, nilagyan ulit ako ng dextrose. Tapos, yung dextrose pala,
pag inangat mo yung kamay mo, tapos yung kung saan nakatusok, mas mataas yung ano. Eh, madalas ako nangangamot ng ulo, inaabot na something, ano. Yung dugo ko, nag-counterflow. Pag nagka-counterflow, dadala sila na parang, ano, parang pang-press nung tube na bumalik yung dugo ko sa aking katawan. Pag ginagawa daw yun, masakit daw talaga sa ano, masakit daw doon sa pinagturukan nung ano, injection. Natatakot sila sa akin, sasabihin nila ano, "Chat to, itay din siya sa ano masakit ka?" Eh nararamdaman ko pag pinipisil na nila inject yung ano, yung pag binabalik nila yung dugo ko na nag-counter flow na dugo, binabalik nila. Sabi ko, lamig nga eh, sarap ka ako. Ay, tataka sila, ba't hindi daw ako nasasaktan? Sabi ko, iba kasi yung pain tolerance ko ka ako. Sabi niya, sabi ng mga nag-ano sa akin, mas madaldal yung sa gabi, nakikipagkwentuhan. Mga unremedied na rin. Hindi, mas mga babata yung mga nasa gabi. Kasi yung isa doon, inaano niya, ano ba yan? Original ba na buhok yan? Buwag-buwag talaga. Sabi ko, oh, ganun talaga buhok ko eh. Sabi ko, ay ganun, sabi, ganyan talaga yung buhok ko eh. Sabi niya ganun. Ha? Sabi ko, straight naman yung buhok mo eh. Nabubuisit na ako, tignan mo, kada gising ko, nakatayo lahat. Sabi ko ganun. Hindi, ganyan din talaga buhok ko, sabi niya ganun. Eh wala na, hindi na siya nag-duty eh. Kahapon siya ng gabi, bali, nag-decide ako na uuwi na ako nung after lunch, before lunch na kasi yun, nung bumisita yung doktor sa atin. Hindi niya alam. Eh wala, hindi na natin na-update. Pero yung, ano, yung sa pain tolerance ko naman kasi, na nagulat sila nga, kung ganun sa mga injection at saka yung pag, yung counterflow ng dugo, binabalik dun sa loob ng katawan natin, ini-inject nila. Which is masakit talaga daw yun. Paano pa daw kaya yung naramdaman ko na bago ako makompine nung nandun ako sa ospital. Sabi ko, di ko nga alam, 40 daw yung lagnat ko. Na hindi din maganda na mataas yung pain tolerance mo mga goods. Pero kung hindi din mataas yung pain tolerance natin, hindi tayo nakalakad papunta dun sa clinic. Baka nahimatay na din tayo sa sobrang sakit nung naghihintay tayo nung ano na yun. Oo, parang mamatay ka na medyo ano eh. Pero kung normal na tao daw yun, wala na nga daw. Sabi ko, nung gagawin ko mag-isa lang. Mabuti ka mo, mga goods timing. Andito si Mudra, wala magdadala sa atin ng gamit puno sa papunta sa ospital natin. No? Ayan na pagdating. Dadala na kita dito. Ha? Sabi tayo. Dito, dun tayo. Alam ko pa ng mga dinadala nito. Nagulit na ako, Hawaii. Akala ko ganito yung sa atin. Dun tayo kumain, oh. Ngayon ako kapag Diba? lagi lang kasi ino-order ko corn soup. Ngayon ako nito. Ano to? Ano to? Crab? Sarap ko na. Shrimp na, shrimp. Shrimp. Lasang siya? Lasang hipon. Kasi sila ano daw. Tadakimasu. Sabi ko di ako tatagal dito yung pagkain natin kanina umaga ako. Meron pa rin. Aba, lugaw, furikake, tas parang tira lang sa rep. Sabi ko, nako po, kako. Ba't kagabi masarap? Bala ko pa naman, ano kita, mga tinola, bilaga, yung mga sabaw. Sarap. Pero sure ako, yung ano yun? Yung maguro yun. Oo, wala na iba. Tapos nabigla lang doon sa kamote yan. Hindi, nung araw na yun, kumain ako ng, nagyakiniko ako, tabi hoday. Nagsabay-sabay na, nauna overload yung tiyan. Nagtabi hoday ako, pero yung kamote naman, kasi wala naman akong balak kainin yun. Ang sarap. Sarap na. Grabe, ang lasa, ang sarap. Okay lang kung kumain tayo dito, ma-hospital, ayun, lapit lang, oh. Sarap din ang corn soup dito. Wala naman atang corn soup Kaya dito. nga kung meron sila, ang lasa eh. Kasi sa Pinas, lalo na pag sa tiyan, sasabihin na agad yung mga bawal. Wala naman, sinabi lang talaga doktor, huwag daw kumain ng raw food. Ibig sabihin doon ka talaga tinamahan. Oo.
Eh ngayon lang din naman ako kumain ng maguro na expired. Frozen. Yung pa, expired pa nga pala. Expired ng 30, 1, 2, 3. 5 days. Fresh na kinakain yan dapat. Which is ang mali ko kasi. Alam mo na, galing frozen yung tuna na yun. Tapos in-unfrozen, tapos finrozen ko ulit. Dahil hindi na ako makaano. Ano siya? Umihilik pa. Nung unang araw sabi ko, patay ako dito ka. Okay lang ako dahil makakatulog agad ako. Eh kahapon, yun nga yung bagong pasok, humihilik na, ang ingay. Pinapagalitan nga siya ng nurse dahil tinatanggal niya yung oxygen sa ilong niya. Eh mababa yung oxygen level. Sabi ko, pasaway naman to nga ako. Yung matanda. Sabi ko, di ako pwede dito ka ako. Okay lang na pala na umuwi na muna ako. So bahay na ako papagaling. Siguro ang tagal ng matanda dyan nakakompine, tuwan-tuwa kanina pagbaga. Kaya sabi ko sa'yo, di ba, sinusundo pala dyan sa taas. Ba't di ka pinaakyat? Hindi nga. Maghintay lang daw ako. Sabi mo, sabihin ko ano, tie-in na ako, sabi mo. Tie-in. Tie-in. Alam na agad pagkakita sa akin eh. You guys understand. Bakit? Isa din ba yung kahapon nung isang araw? Oo. Tawa ako. Hapon na umaga nakakatuwa. Pagka wala pa akong pagkain naiingit ako, kumakain sila eh. Tapos nung alas 11, alas 10 nga, umiikot yung ano, yung sa ospital. On time naman ang pagkain. Yung parang pag-iikot yung mga ano, nag-o-observe sila ng mga pasyente nila. Kita niya, naglalaro ako doon. Ha? Genki na, no? Sabi niya, Genki na ako pa ako. Pero hirap pa lang ako maglakad dahil tsaka wala akong lakas, sabi ko sa kanya. Ganun ba? Ano, gusto mo na ba lumabas? Ikot laki na naman. Kasi pwede ka na magpagaling sa bahay. Sabi ko, ayoko nga dito ka. Gusto ko na umuwi. Tapos nakita niya naglalaro ako. Nung nilalaro mo, sumisilip pa yung doktorato. Dumating yung isa. Talaga yung sumalubong sa akin sa medical. Natatandaan ko yung boses eh. Sabi ko, ito pala yung loko na yung kako. Ano, okay, wala ano. Desisyonan mo na. Gumagano siya. Naririnig ko siya nun eh. Nakapikit ako. Desisyonan mo na. Kung magpapakompain ka, uuwi ka. Eh, hindi kita ano. Sabi ko, hindi ko alam eh. Bibigyan kita. Hindi yun. Iba yun. Wala yun doon. Tapos, bumalik, 5 minutes. Ano, napag-desisyon mo na muna. Ayoko, uwi na ako. Sabi niya, nak ng tete, uuwi ka, di ka nga makatayo dyan. Ano gagawin ko? Ayoko dito sa ospital. Sabi ko sa kanya, magdesisyon ka. Ako, papaboran kita. Magpa-stay ka muna dito. Kailangan mo ng dextrose. Uuwi ka sa bahay, wala kang dextrose. Dosuro na umay, sabi ko. Sabi ko, sige na nga, kako, papakompay na ako. Tapos kahapon narinig. Sabi ko, siya yun na, kako. Ito yun, kako. Sabi ko, ikaw ba yung kausap ko? Oo, ako yun. Sabi niya nun, bumalik ka na lang dito. Check upin ka namin. Pinrest niya nga yung chan ko. Tako na talaga, baka niloloko mo ako. Pinagin, sabi ko, hindi masakit ka ako. Wala masakit. Ano yun, sakit ko, sabi ko sa kanya. Hindi, na-infection ka ata. Hindi din natin masabi kasi walang dugo na lumalabas sa dumi mo, sabi niya gano'n. Ayun nga, wala nga din ako nakikita ng dumi sa dugo ko, sabi ko. Tsaka niya yun, Di sa, yun, paggaling ka na lang. Tsaka bango, grabe. Daming gulay. Panalo yung sabaw. Tipidin natin, mukhang masarap to. Yo, good day. Ohayo gozaimasu. So, nilutuan tayo pala ni Mudra, no? At kahapon, relax ako sa bahay at nakatulog na tayo, no? Grabe yung muta ako sa mata. Alam niyo yung parang
Ang tagal kong hindi nakatulog ng hindi ako nakatulog sa maayos na lugar, no. Kasi dun sa ospital, no, maya't maya parang may sumisigaw, may nagigising, no, check upin ka ng nurse, no, maya't maya kagising. So walang diretsong tulog na nangyari sa akin dun, no, na malalim naman yung tulog natin, pero iba pa rin talaga yung sa bahay na talagang ramdam mo na safe ka, no, comfortable ka, no, talagang literal na tulog. So mga ka-goods, no, ayan, pinagluto tayo ni Mudra ng tinola. Ang bango, grabe. Ano lang wala si Mudra. At pumunta na kay Shuno. So yan, tikman natin ang luto ni Mudra. Manok. Yan. Iba talaga yung pagod ko pala doon, mga goods. Hindi ko pansin, no. Itadakimasu. Ang sarap. Dahan-dahan lang tayo kakain, ha. Hindi tayo pwede magmamadali. Dahil kakagising lang natin. Ang sarap ng sabaw. Yung luya, ang sarap. Ang galing na magluto ni Mudra, no? Nakakagulat Para sa amin, ni ate, nakakagulat na gantong... May talent naman siguro talaga si Mudra sa pagluluto dahil nung kay nanay, no? Pero we didn't expect that na mapagluluto mo si Mudra ng gantong kasarap na Ang sarap. Alam niyo yung init ng sabaw, parang binabalot yung buong pagkatao na to get warm. May arigato. Sarap. So, yun lang siguro mga goods, no? Yeah, ang daming nangyari sa atin. So, unang-una, no, huwag kakain ng rotting na expired na. Pero sigurado dun kasi talaga nag-start yung disease, no, alam nyo naman na alam ko naman na mahina yung tiyan ko, which is kinain ko pa yung raw talaga na expired na, no. Kaya kasi first time ko na nandito ako sa Japan, no, first time ko na ma-confine, no, na ayoko naman totally dahil ayoko nag-i-stay sa lugar na maraming mahihina, no, dahil parang nanghihina din yung sarili ko, kaya no, na which is hindi naman tayo totally na goods pa rin, no, na magre-recover pa rin tayo dito sa bahay, no. I don't know kung hanggang kailan tayo ganto, pero no, sana gumaling na tayo agad, no, at back to work na din, no, para ma-enjoy naman natin yung buhay natin, no. So, and yeah, bago matapos to lahat, maraming salamat po sa mga nag-message, maraming salamat sa mga nag-pray, no, on the first day na nag-Facebook live ako no, na gusto ko lang makita ko ano nangyayari sa akin dahil literal na wala na akong halos maalala nung araw na yon, no, na nung medyo na himasmasan ako, inalis ko din naman yung video, no, nakita ko na I'm not okay totally, no, talaga, no. Kaya yeah, maraming salamat talaga sa mga taong na nag-message, na nagbigay ng mensahe, no. Maraming salamat, no. Pagpatuloy natin ang mabuting kalusugan natin, no. I told you guys, no, you only live once, no. Gawin mo yung gusto mo, gawin mo, pero no, pag ganito na, no, alagaan mo yung sarili mo. Hindi tayo puro you only live once. Nakakalimutan natin bigyan ng halaga yung sarili natin, no. Like, sinasabi din naman ako na gano'n na ang puhunan natin is katawan lang natin. No, pero pag nawala na talaga yan, wala ka na talaga.
So, yun lang mga goods, no? So, thank God nakalabas tayo. At patuloy na nagiging okay tayo, no? So, yeah. So, maraming salamat po palagi sa mga nakasuporta dyan. Shoutout sa inyo. God bless you all. So, thank you for watching. Hanggang dito lang muna si Norikuns. Peace out. JJ.